Uh, Ma'am, kasi po, yesterday when we interviewed si Attorney Kaufman, may sinasabi po siya na we need Filipinos to assist or be part of the defense team. Kasi ma'am, di ba 5 lang po yung nasa list of councils ng accredited councils ng ICC. Yung dalawa sa EJK victims na raw po yun. Tapos si Attorney Roque yung isa, tapos nagdalawa. So, is it possible na si Attorney Roque ay nakabalik po bilang part ng defense team? Pag-uusapan pa namin, no? Kasama si Attorney Harry Roque, pag-uusapan namin yung composition ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may posibilidad kasi may sinasabi po si Attorney Roque na and we also research na part of the rights of a political asylum seeker is that hindi necessarily confirmed yung asylum application. Kundi once na ma-receive, hindi na po siya pwedeng deport or yung same rights. Hindi ko kasi alam ang batas na ng the Netherlands, no, sa asylum. Pero yung legal team ay pag-uusapan pa namin. Hindi pa siya buo hanggang ngayon. Mamayang gabi merong darating na isang lawyer. Magbi-meeting din kami nung lawyer na yun. Kakausapin ko pa siya. Pero may possibility rin po ba na kukuha na lang kayo ng outsider na hindi kasama rin sa list of accredited and then you'll just have it accredited? Hindi ko pa ma-discuss yung strategy, no, sa mga lawyers. It is best siguro na tanungin natin si Attorney Kaufman. Meron naman siyang schedule dito ngayon. Ano yung mga paraan para mabuo yung legal defense. Attorney Kaufman said that he is very confident that the president will be acquitted. What are your thoughts, ma'am? Kayo po. Nagbibigay kumpiyansa siya na ganito yung declarations ng abogado. May sinabi po kasi kayo, ma'am, kanina na kung sakaling pumalpak si Attorney Kaufman, kayo po ang sasagot, kayo ang mananagot. Yes, oo. Kasi tinatanong ako kanina kung paano siya napili at sinabi ko ako yung pumili sa kanya. Ako yung nagsabi kay Pangulong Duterte na pagdating niya dito sa The Hague, yan yung pangalan na ibibigay niya na counsel niya, lawyer niya. At syempre, lahat ng mga supporters ay parang kumbaga ako yung naiintindihan ko na ako yung bibigyan nila ng parang accountability and responsibility sa pagpili. So kung pumalpak man yun, ako dun yung mananagot sa taong bayan. But he has previous records na may naipanalo na rin po siya sa ICC. That's why, yun po ba isa sa mga dahilan kung bakit po niyo pinili siya? Maganda yung kanyang track record. Maayos siya kausap. Sobrang talino niya. At napakalawak ng kaalaman niya sa batas. Hindi lang sa ICC, but sa iba pang mga lugar. At yes. Ma'am, syempre malapit na po yung eleksyon. And marami pong taga-suporta yung inyo pong ama. If in case he wins as the mayor, paano po kaya yun? Are you confident that you'll be able to bring him back prior to the elections or after the elections? Paano kung manalo po siya? Well, as a resident of Davao City, gusto ko talaga i-demand na, kasi buboto ko sa kanya. And paniwala ko naman mananalo talaga siya kasi base sa mga surveys namin napakalalo niya doon sa kalaban niya, no? As a resident of Davao City and as a voter of Mayor Rodrigo Duterte, gusto ko din talaga i-demand na nandun yung mayor namin, nagtatrabaho para sa nasyonal. How will you be able to do that, ma'am, now that he is still detained here? Well, that is something that we have to discuss as Davaoenos, no? So, paano na maibalik namin yung mayor namin doon sa Davao City. Ma'am, sorry, can you just enlighten us? Kasi meron po siyang case dito. Bakit ang binanggit niyo po, you will discuss as Davaoenos when in fact he is facing charges here? Ibig sabihin po ba, magpa-file na kayo ng interim release
will this be part of the hindi legal strategy? Hindi ito kaparte ng legal strategy. Okay. Ano lang ito, sentiments namin, nabuboto sa kanya. And as I said, paniwala ko naman na mananalo talaga siya as mayor. So, parang, syempre ikaw, di ba? Kung sino yung binoto mo, yun yung gusto mo nakikita na nagtatrabaho para sa syudad. So, binoto namin siya. Gusto namin mayor siya. Doon siya. So, ibig sabihin, ma'am, pwedeng i-demand yun kapag nanalo kahit meron pa siyang case? Well, we do not know, no? Kasi ang mensahe kanina, in relation to that, napaka-appropriate ng mensahe kanina ni Pangulong Duterte, no? Ano po sinabi Sabi niya, no guts, no glory. Ganyan ang buhay. So, ibig sabihin, kung hindi kami mag-isip, mga Dabawenyo, kung paano namin madala yung mayor namin doon, wala talagang mangyayari. So, dapat we exhaust all means possible. Whether it is written in law or it is not written in law, except anything illegal, wag natin gawin yon, na maibalik yung dating Pangulo, yung magiging mayor ng Davao City. Is revolution a part of it? Sabi ko nga, nothing illegal, no? Revolution is not wala namang illegal. Walang nakalagay sa batas na pwede mag-revolution. But there are peaceful revolutions, ma'am. Meron, and it starts in quiet places as well. So, posible yun? Hindi ko alam, ma'am, hindi yan yung iniisip ko. Ang iniisip ko lang ngayon na boboto kami ng mayor namin at gusto namin, nakikita namin yung mayor namin doon sa syudad ng Davao. Wala akong basihan legally kung paano namin mapabalik yung aming mayor, pero yan yung sentiments. But you will, legally, magpa-file din po kayo ng mga hakbang para maibalik na siya as, prior to the confirmation of charges hearing on September 23. And as I said kanina, sabi ko, pag-uusapan namin yan ng mga Dabawenyos, no? Anong pwede namin gawin? Kasi we cannot stand around and shuffle our feet doing nothing while he is there. And at the same time, he is elected as mayor of Davao City. So, Off the bat, is there? Can you at least give us some of the possibilities that we can do? well, revolution is out of the question. Okay. Kasi kahit naman mag-revolution kami, hindi rin naman namin siya malalabas. Correct. Dyan. Diba? So, wala na yan siya sa siguro options. Anong, ma'am, yung mga possibilities, if you may? If you may lang po. If you may. As I bigyan said, naman yung oo, iba kailangan magtanong. naman pag-usapan. I think the city council needs to sit down with the city mayor and consult the people, the stakeholders, the voters, everyone, what we can do and what shall we do. VP, question kasi po, di ba, 1 week na po na nandito si former president sa penitentiary. And nananatili pa rin po ba siya sa hospital facility? And meron na po bang advice ang mga doctor sa kanya na kung pwede na po ba siyang lumabas dun sa facility at pumunta po dun sa kanyang detention, dun sa room po niya? Meron na po bang ganong advice? Oo, nakalabas na siya sa hospital. Kailan po, ma'am? Nalipat. Hindi ko alam. Kasi pagpasok ko ngayon, nasa ibang building na kami. So, and tinanong ko kung yun pa yung hospital, hindi na daw hospital yun na daw talaga yung detention facility. So yes, nakalabas na siya, pero may access pa rin siya sa nurses and doctors 24 hours. Kanina na-meet ko yung dalawang nurse niya. Nag-check ng blood sugar niya yung isa. Kumusta raw po? And then yung isa yun yung nagsundo sa kanya. Yung blood pressure and all the vital signs. Kumusta Blood po? sugar yung chinek. 4 times a day daw yung checking ng blood sugar niya. So far, wala. Nung checking at the time na nandoon ako, walang problema Thank you yung po. kanyang sugar. Controlled siya nung kanilang medication. Pero okay naman po ang kanyang mood, like so far. Sila Kasi naman iba talaga. lagi niyo po sinasabi na pinauwi po niya kayo. ganun na Ngayon naman po, pag sinabi niya. nakita na naman po niya kayo. Uwi daw ulit kayo, Opo. yun pa rin. Oo, ganun pa rin yung sinasabi niya. Tinatanong niya ako ng specific date kung kailan ako
uwi. Ma'am, meron na po ba tayong information kung sino po sa mga kamag-anak mo, sa mga kapamilya po ninyo ang pupunta dito para po pumalit sa inyo? Sa bama, uy. Hindi ko alam kung... Ba't ang ganda mo, VP? Ha? Gwapa kayo ka ba? Baka-inspired? Blooming? So meron na pong information ma'am, kung meron na po pumalit sa Meron inyo. kaso hindi ko alam kung pwede kong sabihin or gusto nila na sabihin ko na babiyahe sila. Pero ang masasabi ko lang, hindi naman siguro magagalit sa akin, yung my mother is coming. My mother is coming. Oo. Wala pa lang Kailan siyang na? date. Kailan po? Wala pa siyang date. No? Pero nakuha na po nila yung mga Shenzhen visa po. Kompleto na. Meron Schengen talaga na dati pa na visa ang mother ko. And then, I think nag-decide siya last night na pupunta siya dito. Whether or not makapasok daw siya, pupunta daw siya dito. Siya po ba yung papalit sa inyo? Kasi sabi niyo, pag walang next of kin. Hindi. Kasi hindi. hindi Kasi na next of kin ang hindi mother na. ko Okay. kasi annulled na yung marriage nila ni President Duterte. So, ang next of kin ni President Duterte is kaming apat, magkakapatid. Okay. Oo. Are they coming? Yes. Are they all coming? Nag-express Especially for the yung- birthday of the president. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang makakarating at makakakuha ng visa by March 20. Pero ma'am, kanina, sorry, kasi medyo nag-iiba-iba yung signal, intermittent. So, okay. may binanggit po kayo na parang hindi kayo okay. Sa po namin nila. Kami na po. Ako? Opo. Yun po ba yung, kasi meron lang po. napuputol po kanina yung napuputol signal. po. Tinanong po kayo kanina dun sa na tinanong po kayo kung okay po kayo. Anong pa magkabit? And then at that time po, Puro ginibunutan what- lang nato. at that time po, Tawag is si what, hindi pa po kayo dumating sa penitentiary. Oo, pero wala siya. So ngayon po, tatanungin guwapa po, siya. welfare check Ano po ulit yung mo. ibig sabihin po nun? Sige, Why gamit are you yung not, ano, are you not okay? Okay man ako. Hindi. Sabi ko, wala man akong problema. Sabi Basta ko, Bisaya. nakakatulog ako dahil sa sobrang pagod. Ah, malayo ka, di ko naman ikaw. Nakakatulog ako, nakakain naman ako maayos. Ang concern ko is yung mga anak ko, nasabi ko na nga kanina, sabi ko, hindi kasi sanay yun na wala ako. At Kanya nga na ibantay ato. sila, ang akong mama ang nagabantay sa ilaha. So lahat sila na lumaki, Volunteer lang, volunteer. nakasama ako sa tulong. And then yung eldest ko, nasana yun, nakausap ako halos gabi-gabi sa mga concerns niya, mga nararamdaman niya, so kung ano nangyayari sa school. VP, ay. And then, ang pangalawa, nasana yon na ako yung cheerleader niya sa lahat ng games niya. Galing pa ako Canada. At sa kanyang, VP, oo. So, magaling sumayaw si VP. VP, ako si Michael King. And yung pangatlo ay sana yon na katabi ko siya yung katabi ko sa tulog. So, yun lang ang concern ko, yung mga anak ko. Hindi sila sanay na wala ako. Oo. VP, pwede mo tana? Yes, ma'am. Kumusta si Basti mo? Ano din? Si Basti ma'am is okay. Hindi siya maka-ano, Nagpadayon sila og pangampanya didto karon sa Davao City. Wala ko kibalo kung kanus siya makaanhi. Si Congressman. Si Congressman po lang is okay as well. Naa siya sa, I think sa Japan. Wala pa yung naka-istorya. Pero nagahulat siya sa ako, akin na ako isugo manggod sa iya. So may possibility ka na mo balik next week or mo Ako. back to Philippines sa next week? Or? Dili pa siguro before birthday ni PRD, Okay. basin after sa birthday ni PRD. Dalion na mo ang team, ang legal team para kuan. Doon ay mabilin din mag-asikaso Doon sa ay. Pero pa din niya pa Sabi po pagkagwapa. kasi na 1 week daw, in 1 week time, mabubuo na yung defense team. Maaabot po ba yung timeline na yun? Hindi ko alam saan ang galing yung timeline. Hindi Kay kami, ano po, Attorney Kaufman? That is good news, no? Kung galing sa kanya 1 week nabuo na yung team dahil kailangan na din kasi talaga ng mga tao na mag-asikaso doon sa loob kasi right now si Attorney Kaufman lang yung labas-pasok. Mahal na VP, 5 araw na ako nagla-live dito. Libo-libo pong Pilipino kababayan natin na nagmamahal kay Tatay Digong. Ngayon po, nakalive po tayo. Ano po masasabi sa kanila? Ako po si Michael King. Yes, Yeah. maraming salamat Michael.
Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang pagpapakita ng suporta sa ating dating Pangulong Duterte. Ang mensahe niya ngayong araw na ito ay no guts, no glory. Sabi niya ganyan talaga ang buhay. So, yun yung sinabi niya. Maraming salamat. VP, last question. Kumusta si Tatay Digong dito sa sulod? Okay man. Nasa kuan kanang ginakaon niya nga Bisaya or Wala. Walay ka nang ginakaon. Bicol Express. Ano Friends na raw po ba sa May friends na loob? siya doon. Meron. That's nice. Thank you VP sa response. Yung mga nurse po or mga doctors? I think mostly ang mga lalaki sa loob. Ay, paulahi. Kasi yung paglabas ko na, nagsabi yung guard na he's a nice man. Sabi ko, it's more than nice. He's a Buta na very taan, good baligan man. ni VP. Ma'am, ano po, since po nung Friday, nung first hearing, first pre-trial, Pwede makabapi ko kaya doon po kayo nakita na magkasama ni Attorney Roque. Mao? Pero parang since then, hindi ko na po kayo nakita na magkasama. So, nagkakausap po ba kayo ni Attorney Roque? Nandoon Di ba siya nakapamunta na- somewhere ikaw na ba outside nakapunta sa sa Dahige. Hindi ko lang maalala kung ano. Sige, ikaw. Nandun siya hanggang ngayon, nag-apply ng kanyang Tubag man I siya. think kailangan Ingon natin lang siya kag- mag-stay question. doon. Yun ang Ay, pagkakaintindi. palaulaw. Nag-aantay kami na bumalik siya. So since then po, since Friday po, hindi po kayo nakikita ulit ni Attorney Roque? Sorry wala na ako sa mga araw. Relax lang VP, relax lang, relax. Thursday. Oh, relax lang VP, relax. Last night. Wednesday. Smile lang gyapon VP, laban. I think Tuesday night, nagkita ba kami? Importante maganda ka pa Tuesday din. night. O si mo sekreto VP sa imong ano? Ano secret mo sa pagpaganda mo? Ang ganda-ganda mo. Madam, ang ganda-ganda mo. From England pa ako galing. Para lang to support your dad. Thank you, ma'am. Salamat po. Pero sa- taga Bicol ako. Erosin Sorsogon. Shout out yan. Buong mundo nga po Meron Pilipino akong nakilala ko na classmate sa dito. law school na tiga Irosin. Oh, talaga? Wellness yung family niya. Oh. Oh. Shout out naman po taga Erosin. Shout out sa mga taga Irosin, Sorsogon. Sorsogon. Maraming salamat sa inyong support. We love you. We love you, Ana. Wala Bisaya naman pala. Yan, okay na. Visiting hours, kung paano, Iitagan po niyo higayong schedule puningas niya. kon. Uy, Let's di say, ka mo lang pag umaga, tanan. pagising po niya, and then kapag natapos Naisan. na ng mga bisita, na-detalye po ba niya sa inyo yun? Wala. Hindi namin napag-usapan yan. Tinanong ko lang siya anong ginagawa mo sa loob, and then he said na nanonood ako ng TV kasi may TV, may access sila sa TV. And then, sinabi ko sa kanya, ayaw mo ba talaga ng libro kasi pwede namang katabilhan. Sabi niya, hirap daw talaga siya makakita. So, and yun lang. And then, nag-request siya ng dental floss. Sorry ma'am. Sorry. So, sabi ko doon sa nurse, paano kami makabigay ng dental floss sa kanya. So, apparently, merong tindahan doon sa loob na pwede silang bumili. I-charge lang sa account nila. So, isa yun sa mga kailangan ko asikasuhin din. Sino nagbabayad po ng account? Kami, lalagyan namin ng load yung account niya. And then, bibilhin niya yung dental floss doon sa loob. Pero, gano'ng katagal po ang visiting hours? Dugay ka na mo manang niya. Tsaka, Ay, magdepende sa approval ng detention facility. di ba before you mentioned na siya ang mag-decide kung yes or no, kung sino pwede? Pwedeng pumasok. Kung sino ang i-allow niya na bumisita, siya yung magdidesisyon noon. So, final decision, VP, bale, sa kanya? Oh yes, opo. Pwede na tayo mag-apply lahat. Tapos I do not know kung pinaprocess siya ng detention kung yes or no, depending on your reason for visit. And then, dadating sa kanya ang listahan and then he'll say yes, no, yes. So, VP, yung mom niyo lang po ang pupunta, hindi yung mga kapatid? Hindi ko pa kasi masabi. I'm sure darating yon sila. Hindi ko lang alam kasi kung kailan sila makakuha ng visa. Kasi ang mama ko may visa siya so she can come anytime. The siblings, Pare, nagpo-process nasa po. harap ko si BP, pare. Yes, Sila si Kong Pulong nag-process siya. I think si Mayor Baste hindi pa siya nagpa-process kasi busy siya sa election kasi nawala yung running mate niya. So busy siya sa kampanya doon ngayon. Reaction yung lang, VP, baka di ko naabutan lang, sa Senate hearing. Medyo Nice ang tubag ni VP. mainit. Ang ganda talaga ni Viv. Ang ganda ng sagot mo doon, VP. Ang ganda ng sagot mo. Ano ba daw yun? Anong Reaction mo dun sa nangyaring sa pagdinig? mga
nagkabuhol-buhol na yung sagot nila eh. Yun yung reaction ko eh. Parang nagkabuhol-buhol na yung sagot nila. And kaya nga sinabi ko kanina na wag na natin pag-usapan kung tama ba or mali yung yung pagdala sa kanya dito kasi mali naman kasi talaga yon, wala siyang basis in law. Ang pag-usapan na lang natin anong gagawin natin moving forward kasi napakahirap na ang discussion natin nandun pa rin tayo sa tama or mali, nandiyan na sa loob yung tao eh. Ang discussion natin ngayon paano natin maibalik yung dating Pangulo sa bayan natin. And isa din yan sa mga rason kung bakit ako nandito as Vice President. Tama ba for us to say, kasi syempre limited din yung sinasagot ni Attorney Kaufman na bahagi ng depensa yung question doon sa pag-aresto. Pero it's not the entire defense, kumbaga. Ipaklaro nyo lang O, sa sa kanya. kanya na, Ay, oo. ayaw ko kasi mag-discuss ng Okay. legal strategies. May update na po doon sa iba pang mga lawyer? May meeting kami ng isa mamayang gabi. So, hopefully, mabilisan. So, ilan po kausap nyo? role of that particular person? Assistant siya. Assistant counsel. Siya magiging co-counsel. No, assistant counsel. ang tawag nila. So, ilan po ang kausap nyo, ma'am? Ha? Ilan ang kausap Isa pa nyo? lang. Isa pa lang? Tapos na yung isa, nandiyan na siya, si Kaufman, and then another one is coming ngayong gabi. He also has ICC experience. Yes. Oo. Nabanggit din po ni Attorney Kaufman na kumakausap rin siya ng mga Pinoy lawyers. Tama po yun. Siguro best kung siya na lang ipa-elaborate ninyo at kung sino-sino yung mga kausap niya ng mga lawyers. VP, kanina po, nabanggit nyo rin po dun sa live stream na regarding dun sa Presidential Security Group na they stood quoting po you Idly na by, yes. opo. So ito po ba ay nabanggit nyo rin po kay former President nung pumunta po kayo sa loob, nung binisita niyo siya? Hindi na ako nagbabanggit doon ng bad news. Lahat ng binabanggit ko doon, good news lang. Good job, VP. Nasa hospital wing pa rin siya, VP? Wala na, ma'am. Wala na. Nalipat na po Okay. siya sa Regular room? Parang detention center talaga nila. Hindi siya hospital setting. Did you see or no? Hindi pwedeng pumasok. Talagang sa area lang ng visitors. Visitors area Sino? lang siya, Ako. ma'am. Ay, tapos mo na. Hindi ko nakikita Sabi mo na yung sa'yo. loob Yung ng room. detention facility. But ang pagkakaalam ko, merong published photos ng detention facility online. And last na lang, VP, sure ba na hanggang sa birthday ka ng Pangulo? Yes, sigurado yon hanggang birthday. 28. So 20 na. So, yun po yung Guys, lobat maximize ako. yung Sorry, visa sorry. na Patayin ko hanggang muna. April. Kasi hindi ako makakabalik kung uubusin ko yung number of days na allowed. So, kailangan ko rin reserve yon para makabalik ako dito. Okay. I-clarify ko na po yung isa po na niya binanggit kanina. Sabi niyo po meron po TV sa loob si former President. So, yung TV po ba na yun, namomonitor din po ba niya yung mga happening po? Current events. Current events po. Mukhang siya, mukhang Dutch. Ano bang tawag nito? Filtered. Mukhang filtered yung channels na nandoon sa loob. Kasi tinatanong ko siya kung nakikita mo yung international news. Kasi ang pinapanood lang din ni Pangulong Duterte ay news lang din. Sabi niya hindi. Aside from watching TV, are there any other things that he does? Supposedly reading, he loves reading. I offered him a book. Pero nga daw sabi niya, hirap na daw siyang makakita. Yes, ma'am. VP, I'm from Davao City, pero nagtatrabaho ako sa Wales. Opo. Question lang, paano kung magpapadala kami ng cards? Ay, ma'am, ito po may slot dyan, no? Kung nakikita nyo. Okay. Letters and cards lang ang pwede po. So, Yan ang address, ma'am. suksok na na din ha, ma'am, dira sa kilid, sa wall. Na din ha, ma'am. Yung pong mga square ay Hindi, sa loob, ma'am, merong slot dyan. okay. Nakalagay in Dutch, ma'am, pero... sorry. May lalabas, tabi. VP. 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 Alexandre, sige mo. From Cagayan de Oro. Alexander mo, Nagtatrabaho po ko sa dito. Tapos yung mga kasama ko po, mga kaibigan, gusto po nagtatrabaho ng Uniqlo, gustong magbigay ng gift para kay tatay. Oo. Like socks or... Ang gift, hindi siya pwede i-shoot dyan, ma'am, kasi
For mail lang siya, for paper lang and cards, ganun, envelopes and cards lang. Hindi ko alam kung anong proseso nila kasi ang yung sa kay PRD binibigay naman sa abogado yung abogado okay. yung nagpapapasok nung gamit. Pwede po makisuyo. Pwede yata. Sige ma'am, dungan na mo sa mga gamit na ipadala po na mo Thank sa you, iya. VP. Madadaan po na ko siya og notebook and Yes. ballpen. We are really concerned for tatay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for your From praise. Cagayan de Oro po. Salamat. Solid, solid. from Cebu. Yes ma'am. I love you, kamo Ano kay sa man Papa na to? Igong. Ano sa man na tumabalik siya dito sa ano? Good. Kana ma'am ang dili pa nako matubag sa pagkakaroon na kinahanglan pag yun siya og kanang meeting kauban ng mga abogado para malatag lang ang mga buhaton sa mga musunod na adlaw. Pero ang gusto gid nato mabalik yun siya dito sa Daghan kay nagbult taga Cebu, taga Canada. Actually, I'm from Canada. Ingari lang ko from London and Paris. Then, me stop by me from Amsterdam. Then, hingari lang jud mi rin dapita para lang makasuporta kay Tatay Digong. Daghan salamat. Kay balubaya siya kay ginasultian man ako siya nga naay mga kuan Pilipino sa gawas nga kuan nag-attempt, nga kung pwede makabisita sa iya. Yeah, daghay mingon. Nanam lang ka sa Amsterdam, go to ano na lang para makita nimo, which is wa ko nagbasol nga mingari ko. Gapa kay ka. Nag-leave pa ako sa work. Nag-travel from Spain to support. Okay, salamat ma'am sa suporta mo ma'am. Kami, Question ako po, galing meron England. na rin po ba kayong mga na-interview na... Sige tayo. Ay ma'am, natutusok kayo ma'am, sorry po. Sorry po. Ma'am, meron na rin po ba kayong mga na-interview na lawyers na associated po dun sa alleged victims po ng drug war, this AJK killings? Meron na rin po ba kayong mga nakausap na lawyers? Wala. Oo. Hindi kami nakikipag-usap sa mga family members or mga victims. VP, Alam lang namin na merong interviews na nangyari sa kanila noon pa. kailan po na ibalik sa regular room si Presidente? Hindi ko alam kasi pagpasok ko ngayon, pagbisita ko ngayon, ibang building na yung pinuntahan namin. So tinanong ko nga kung hospital yun. Sabi nila hindi na daw yun hospital, yun na daw yung detention center na nila. Again, all of his other vitals are okay. Kasi yung mataas lang before nung dinala siya rito, di ba yung sugar po niya. But his blood pressure, okay po, yung temperature and all. Yes, wala siyang problema. Wala siyang ibang iniinda. Well, ang nasabi niya sa akin noon, the usual, masakit ang tuhod, masakit ang likod, the usual sakit ng mga matatanda, reklamo ng mga matatanda. Kaya pinapalakad din siya ng nurse niya. Sinasabihan siya na maglakad more than mag-wheelchair para ma-practice yung kanyang tuhod. 24/7 po yung yung nagbabantay kahit na nasa regular room na siya. Yung gwardya? Oo. No. I mean, the medical people. Okay. Tinanong ko, and then sabi nila may access naman daw at any time na kailangan. Pero so far sa nakita ko, ang nagsundo sa kanya nurse, ang nag-check ng blood sugar niya nurse. So, madami daw sila doon. Sabi nung nurse din, madami kami dito. I'm just one of the nurses. Sabi nga, madami kami dito. Meron na po bang lugar para dun sa malawakang pagtitipon sa Sunday? Kasi wala pa sabi yung specific na permit lugar. 500 lang daw, pero you are looking for a bigger venue. O kasi hindi namin talaga alam ang totoong number ng darating dahil madami ang express ng intent nila to join the gathering. So hindi ko din alam kung ano yung mga preparations na nila. Hindi kasi ako kaparte nung preparation. Darating lang din ako doon as guest. Okay. Pero ang pagkakaalam ko, dito yon sa The Hague. Confirm na po. Oo. Dito yon sa The Hague. Hindi lang alam pa ang specific place kung saan dito sa The Hague. Okay, thank you.